Hala, grabe. Alam niyo, hindi ko alam kung alin ang malabo. Camera ba o yung mata ko? Lumalabo ang mata ko pero camera ba? Pwede naman ako gumamit ng cellphone kaya lang hindi ko alam kung paano. Inaantay ko pa yung kaibigan kong technician para ayusin itong pagbablog ko. Hindi bale. One of these days, maaayos na rin ito. Ayoko nga sana mag-vlog kasi nahiya na ako dito sa ng screen ko sa output. Di bale. Mayroon kasi po talaga tayong dapat pag-usapan mga kababayan. Alam niyo mga kababayan, itong nangyayari ngayon, after the failed, unsuccessful option ng mga Duterte sa paninira sa ating Pangulo, yung pagpapakalat nila ng polvoron video na walang naging negative effect sa ating Pangulo at kasi nga maraming factors. Natabunan nung news about Typhoon Karina, and wala naman po naniwala sa mga matitinong Pilipino. Ang naniwala lang siguro ay yung mga utu-uto na kayang utuin nitong mga anti-Marcos. Pero kaalam nyo, kahit na yung mga anti-Marcos, when I say anti-Marcos, ngayon, ito po yung mga DDS. Kasi even the anti-Marcos before, yung mga Pinklawan, Dilawan, kahit paano agreeable po sila sa ginagawa ng Pangulo natin ngayon. So, actually, kahit sila, ayaw nilang maniwala. Hindi sila naniwala doon sa ipinakalat na fake video. So, sino lang po ba ang naniwala doon? Di yung mga uto-uto nga na gustong paniwalaan yun. Alam nyo, kahit na sila mismong nagpalabas, alam nilang hindi yung totoo, no? Anyway, tapos na yon. So, dahil nga naging failure yung kanilang method, ngayon nag-isip na naman sila ng bagong paninira sa ating Pangulo, which is, I think, mga kababayan, is very dangerous. Ito pong bagong drama ni Sara Duterte, hindi lang drama kundi brainwashing. Plain brainwashing po sa mga tao. Na dahil wala na siguro silang maisip pa na ibang paraan para, alam nyo na, yung kanilang ultimate goal na mapatalsik si PBBM sa pwesto at iupo si Sara. So, nung nasa Germany nagbabakasyon itong si Vice President Sara, I'm not so sure kung this was made before she flew to Germany, or was this when she was already there in Germany? Yung pagbabawas po ng security detail ni Sara Duterte bilang Vice President, na ang total po ay 433 lang naman. Sabi nga nung isang congresswoman, ang description niya dito sa security force ni Sara Duterte is garrison. Yes, garrison. Hindi batalyon, kundi garrison. Imagine naman mga kababayan, di ba? Saan ka makakita ng 433 PNP, police force, na magbabantay sa isang tao? Magbabantay para siguraduhin yung kaligtasan ng iisang tao. Na kung tutuusin mga kababayan, bakit ba kailangang bantayan itong si Vice President Sara?
Bakit siya kailangang bantayan? With an enormous number of policemen, numbering 433. Is that necessary in the first place? Baka parang mas marami pa kaysa sa personal bodyguard ni President Bongbong Marcos. Kung i-research po natin yung mga security force ng iba't ibang mga sikat na personalidad, kagaya kay dati Lady Diana, Prince William, Prince Charles, even the Santo Papa, even si Trump, yung the US President, considered as the most powerful man on the planet, hindi po ganyang karami ang security bodyguard. Sa buong mundo, mga kababayan, si Sara Duterte lang ang nag-iisang public official na ganun kadami, isang batalyon. Hindi nga pala batalyon, isang garrison na bantay para siya protektahan. 433? Kung kay Prince Charles nga wala pang 200. Di more than double. Ang galing naman ng Pinas. Ang dami nating pera para ibayad sa bodyguard. Si Whitney Houston nga dun sa The Bodyguard, isa lang yung bodyguard niya El Sultana. Pelikula yun. Oo nga. Si Kim Jong-un nga ilan lang ang bodyguard niya? 100. Yung prinsipe, pinakasikat na prinsipe sa buong mundo, wala pang 200. Yung presidente ng Amerika, wala pang 200. Pero kay Inday, 433. Saan ka pa? Ang yaman-yaman ng Pilipinas, di ba mga kababayan, kayang magsweldo ng 433 gwardya para bantayan ang isang tao, si Sara Duterte. At ito pala mga kababayan, 24/7 pala ito na nagbabantay. Hindi office hours. 24/7. Kasi ang binabantayan nito hindi lang si Sara Duterte, kundi pati ang kanyang pamilya. Her immediate family. Of course. Of course naman. Plus the immediate family. Kasali kaya si binabantayan si Anilet at si Kitty? Ngayon nga po, binawasan po ito ni PNP Chief Romel Marbel. Binawasan ng 78 lang naman. So, out of 433, binawasan ng 78, kwentahin nyo po, mahina ako sa mate. At least, nasa 300 plus pa yun. Still so enormous. Diba? Ang dami-dami pa nun. Tsaka, sarili niyang bantayon. So, apwera pa doon sa talagang legally assigned na security from the PSG. Kasi yung PSG, Presidential Security Group, hindi lang po yung presidente and the first family yung binabantayan nila, kundi pati nga po yung Vice President and the second family. So, hindi po nila kailangang magkumuha pa ng ganun para ng private army. Ano yun? Ang nakapagtataka naman po, bakit pumayag itong gobyerno natin
Kasi mayroon ng talagang naka-assign. Yung part po ng PSG. So, ibig sabihin, on top of the number of PSG, kumuha pa si Inday Sara. Actually, ang kumuha niyan, when her father, before her father stepped down in 2022, yun po ang nag-provide nitong batalyon na ito ng mga gwardya ni Inday. At pinili nila, handpicked, handpicked, yun talagang mga pinagkakatiwalaan nila. Ibig sabihin na pinagkakatiwalaan nila, pwede nila itong utusan ng kahit ano. Sarili nilang tao. Alam nyo, ang basa ko po dito, kaya sila nila ito ginawa. Yung kumuha ng sariling handpicked na mga bodyguards. Ganun karami. Ang basa ko dito, gagamitin nila sa kanilang maitim na balak na kudeta. Diba? Why handpicked? Why that plenty? Why? On top, wala silang tiwala sa government-picked na Presidential Security Group, PSG. Yun ang legal. Yun ang nasa batas. So, hindi nila pinagtiwalaan yung kumuha sila ng sarili. Ang parang hindi po tama, mga kababayan, na bakit pumayag ang gobyerno natin? Bakit pumayag yung administrasyon? Administrasyon? Of course, when we say administration, the president, the cabinet secretaries, the security group, the national defense, everybody na pwedeng makialam. Bakit sila pumapayag? Kasi ito, dagdag po ito na gastos, mga kabayan. Imagine 433. Anong gastos ito sa buwan-buwan? Buti sana kung sarili nilang pera ang ibinabayad dyan. Even sarili nilang pera, hindi pa rin po pwede. Diba? Kasi, why would you hire? Government official ka, bakit ka mag-hire ng private army? Kaya, ibig sabihin po nitong 433 na ito ay taong gobyerno. Mga pulis. Pulis nga. Na, ang nakakadismaya po dito, bakit pumapayag ang gobyerno natin na pagbigyan ang luho, bakit ini-spoil itong si Sara? Porque ba gusto ni Sara ng ganun karami isang batalyon na gwardya? Hahayaan na lang natin? Ang sinasahod niya, ang kinakain niya tuwing magbabantay, galing sa pera ng bayan. Sobrang dami. Bakit? Kung si Leni Robredo noon 78 lang. Ito, more than triple. Buti nga, mabait pa nga yung si PNP Chief Marbil, dahil ang ibinawas niya is 75 pala, 75. To 78 pala, yun ang security detail ni dating VP Leni Robredo. So 75 ang binawas, more than 300 pa ang natira. Nagalit sila. Ngayon, binibigyan ng masamang kulay ni Sara Duterte at ng kanyang grupo, na ngayon nga, dahil sa pagka-spoiled, pagka-childish nitong taong ito, kung ano-ano ng kadramahan ng ginagawa. Nandiyan na, di ba, nagpalabas siya ng mga public statement na kesyo nanganganib ang buhay niya, pati ng pamilya niya.
300 plus na 24/7 na magbabantay, delikado yung buhay. Ngayon nga, ang nakapagtataka pa rin po ngayon, dahil sa nagtantrums, nagmaktol itong si Sara, dahil sa pagbabawas ng 75 katao, PNP, ibinalik yung 25. Bakit? PNP Chief Marbil, bakit mo ibinalik? To pacify Sara Duterte? So, ibig sabihin sumurrender ka. Sumuko ka kay Sara dahil sa nagmaktol, ayaw mong nag-iingay si Sara, ayaw mong nanggulo, isinuuli mo ibinalik mo yung 25. Ano yun? Dapat nga binawasan pa ng, alam nyo, mga kababayan, dapat yung ginawa nila kay Leni Robredo noon, 78 ang bantay ni Leni Robredo, dapat ganun lang po kadami ang itinira ninyo, PNP Chief Marbil. 78 lang, kasi yung 78 na yon, yung tatay ni Sara ang nagbigay noon. O di yun din ang ibigay dun sa anak ni Duterte na si Sara. 78. O di yung mahuhugot na, ilan ang mahuhugot, 300 plus na yon, pa-assign pa yun sa pagbabantay sa taong bayan, sa mga, di ba kulang na kulang tayo ng mga pulis? Imagine, hindi ko lang alam kung magkano ang ratio ng pulis sa ating populasyon, na is it 1:10 or 1:100? Isang pulis sa bawat 100 or 200 katao sa populasyon. Samantalang itong nag-iisang tao na to, si Sara Duterte, ang bantay ay 433. Tapos binawasan ng 75, nagmaktol, at ngayon kung ano-ano nang pinapalabas na kadramahan, na kesyo nanganganib ang buhay niya. Nanganganib yung designated survivor. Pati pamilya na nanganganib daw. Kung ano-anong panawagan ang ginagawa nila. Feeling bayani. Mga drama. Pinapalabas mga kababayan ng kampo ni Sara Duterte na tila baga may threat sa buhay ni Sara. Hindi lang kay Sara, kundi pati sa pamilya ni Sara. So, ang isang dangerous po dito, ang isang medyo nakapag-aalala dito sa drama na ito mga kababayan, pwede itong gamitin ni Sara ng kanyang kampo na bigyan ng malaking issue si PBBM. Dahil sa sobra silang mga madrama, magaling silang magdrama, ultimate drama, ambush me. Hindi kaya? Magpapa-ambush? Di ba may ganun? Parang ginawa yun noon ni Enrile, di ba? Ambush me? Or kagaya nung nangyari kay Donald Trump? Para palabasin na talagang nanganganib ang buhay niya ni Sara. So, ultimate goal, ano kaya? Pagbibintangan yung gobyerno. Magiging masama sa paningin si BBM. But of course not, mga kababayan. Alam nila na gawa-gawa nila yan. Basta, yung mga Pilipino matitino ang utak, hindi yan maniniwala. So, go ahead, do your drama, Sara Duterte. Yun po mga kababayan ang ibig ko sabihin. Na, bakit kasi pinapayagan ng PBBM administration na pagbigyan ang pagka-spoiled brat nito ni Sara Duterte? Bakit hindi yan tabasin ng husto yung 433 na police bodyguards ni Sara Duterte? Gawin mo 100 lang. Napakarami pa nga nun. Anong pinagbababantayan kay Sara? Bakit nanganganib ba ang buhay niya? Ala namang panganib sa buhay ni Sara. Baliktad mga kababayan. Pinapalabas ni Sara na mayroong panganib sa buhay niya. Baliktad.
Si PBBM ang may panganib sa buhay. Kagagawa ninyo, mga DDS. Kayong Duterte camp. Si PBBM ang may threat sa buhay. May threat sa kanyang posisyon. At kayo yun ang nagtithreat. Baliktad. Masyado. Alam nyo, yung mga matitinong Pilipino, di ba mga matitinong Pilipino? Okay, hanggang dito na lamang po mga kababayan. Basta naihatid ko lang yung aking saloobin tungkol dito sa issue na ito. Okay? See ya!